Hi guys, Admin Rich po ito. Atin lang pong pag-usapan ito. Marami po kasi buwabati ko sa ating Pangulo na masama daw yung ginawa ng Pangulo natin, na liable daw ito, at maari daw itong maging ground for impeachment. Pero titingnan natin mga kaibigan, no? Kasi ang Pangulo po natin, after a tiring day na namigay siya ng mga certificate of land titles, namigay ng mga ayuda, namigay ng mga regalo, namigay ng mga financial assistance sa mga hospitals katulad ng PGH, etc., etc., Kidney Institute, Lung Center, Children's Hospital, etc., etc. At pagkatapos po niyang nagpakain sa mga kababayan natin dyan po sa Malacanang, kasama na rin po ako doon, di ba? So, ang dami pong ginawa ng Pangulo. And then, natapos na po ang kanyang araw, no? Bago po matapos ang kanyang araw, ang kanya pong mga kaibigan ay nag-invite sa kanya sa isang birthday party. So, nandito po yung circle of friends ng ating Pangulo, mga private citizen po ito. Wala po itong kinalaman sa gobyerno. And then, mga kaibigan, no, sa aking sariling pananaw, hindi po ito matatawag na regalo or gift sa ating Pangulo. Ito po ay isang matatawag natin na celebration ng party para sa ating Pangulo. Bakit po hindi ito matatawag na gift? Kasi para sa akin, para sa aking pananaw, ang gift po kasi, yan ay isang tangible thing. Tangible thing na pwede mong dalhin sa iyong bahay kapag binigay sa iyo o regalo ko sa iyo, yan dadalhin mo sa bahay mo, o diba? Or maaring isang gamit na pwede mong gamitin. Okay. So, tingnan po natin ano po ba ang definition ng gift. Pag sinabi pong gift, a thing given willingly to someone without payment, a present. So usually, yung mga gift po ay binibigay kapag merong Pasko, merong birthday, or kung ano man ang okasyon, no? So, a gift, a thing, ulitin ko a thing given willingly to someone without payment, or a present. Yung isang gift naman dito na sinasabi, a natural ability or talent. So, in short mga kaibigan, ang gift po ay isang bagay. No, tangible thing, material thing. So, yung nangyari po sa birthday bash sa ating Pangulo ay hindi po matatawag ng gift. Ito ay isang celebration, isang party na kung saan inibita ang ating Pangulo para po magtipon-tipon ang kanyang mga kaibigan at magkabanding po sila. So, hindi po ito matatawag na gift. At ang nag-invite po sa kanya dito ay ang kanyang mga kaibigan na mga private citizen na wala po sa gobyerno. Yan po ang aking pananaw. Pero mas maigi po kung pakinggan natin ang pananaw ng isang abogado. Ito. Generally, attending a dinner or attending a concert, or combine attending a dinner and listening to music like this Duran Duran, umating ka ng concert, ay these are not considered. These activities are not considered as a gift. Kasi yung gift na yan, depende yan sa social, cultural, and legal context. But in this case, so sa presidente, kasi kung yung special circumstances dito should be considered. Kasi birthday niya, pagkatapos magtrabaho, namigay na regalo sa mga kabataan doon sa Malacanang, ay pumunta dito sa 5-star hotel na wala namang kaalam-alam, na sinorpresa siya ng kanyang mga kaibigan. So will that be considered as a gift? Generally, it may not be considered as a gift because this is typically seen as a social interaction, an entertainment, and to strengthen the relationship of the person or the group of person who organized the event with this special person. Lalong-lalo na kung mga kababata niyang nag-organize niya, at matagal niya ng mga kaibigan, at wala namang transaksyon sa gobyerno.
yan ay hindi mako-consider as a gift. Isa pa, napaka-importante sa sitwasyon na to na i-consider natin yung primary intent of the person attending the dinner and the concert. Because if the primary intention of the person attending the dinner and the concert is to socialize, entertain himself, and strengthen the relationship with the group of persons or friends na nag-invite sa kanya to attend the dinner and the concert because it is his special day, definitely it will not constitute as a gift. Remember, ang pinaka-keyword that main factor kaya nila inaakusahan ng presidente is because of the fact that the president accepted daw a gift from group of friends and group of persons. But in this case, I will not consider this one as a gift because the primary purpose of the person attending the dinner and concert is to socialize, to entertain himself kasi birthday niya eh. Sino ba ayaw mag-celebrate during his birthday? 'Di ba? Lahat tayo gusto natin pag birthday natin, masaya tayo, nakikinig tayo sa musika, kumakain ng masarap na pagkain at gustong-gusto natin na makakasama natin ang ating mga kaibigan, kaklase, kasama sa opisina, lahat ng tao na malalapit sa atin ay gusto nating makita tuwing birthday natin in order for us to strengthen our relationship with them, di ba? So if that is the case, it will not constitute as a gift and therefore the person or the public official should not be held liable for graft or bribery or under any special laws or the revised penal code. So, malinaw na ba sa inyo mga kabayan? Hindi po liable ang ating Pangulo doon po sa nangyari. Kasi unang-una sa lahat, inimbita lang siya. Tapos pagpunta niya, malay ba niya na meron palang duran-duran doon, di ba? Alangan namang sasabihin ng Pangulo, ay naku, uuwi ako, hindi pa pwede ito. Bakit may duran-duran dito? Alangan namang tatanggihan ng Pangulo natin, iisnabi niya yun. Anong sasabihin ng kanyang mga kaibigan? Nag-effort sila, di ba? Kasi mga guys, yung duran-duran na inimbita doon, ay hindi naman yun, hindi naman yun gift na matatawag eh. Kundi yun ay inibita ang banda na yun para maging mas maganda yung bonding ng magkakaibigan sa party ng Pangulo. Diba? So, para sa akin tama yung sinasabi ng lawyer. Hindi yun magiging dahilan para in the future ang Pangulo natin ay kapag manghihingi ng favor yung isang kaibigan ay mag-give in. Guys, napatunayan na natin ang Pangulo natin. Sara Duterte nga eh. Diba? Yung mga Duterte nga eh, na-close yan sa pamilyang Marcos. Diba? Nanghihingi sila ng favor sa Pangulo natin na kung po pwede spare na si Kibuloy, kung po pwede gamitin niya yung power niya para mawala yung mga kaso. Pero hindi ginawa ng Pangulo natin kasi hindi siya pwedeng pakiusapan pagdating sa mga ganyang bagay. Dahil sa Pangulo natin, walang mga kaibigan. Diba? Kita nyo naman ngayon mga kababayan eh. Kaya nga talagang nag-nit ang mga Dutertes kasi wala daw utang na loob ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, na sila daw, ang kanilang ama daw ang nagpalibing kay President Marcos Sr. So, doon pa lang makikita na natin na ang Pangulo natin ay hindi po siya nadadala sa mga pabor-pabor. O, pinaboran ko kayo, dapat paboran nyo kami. Hindi po nadadala ang Pangulo natin dyan. Peace, Admin Rich po.